Dito sa video na 'to, aralin natin kung paano mag-clone ng repository to your local computer and upload a file or folder galing sa computer mo into GitHub. Magre-refer tayo sa GitHub doc na website and ito yung repository na clone natin. Yan, daming file, walang folder. Pero bago tayo mag-start ng pag-clone, kailangan nyo ng GitHub Bash. Search nyo lang, then punta kayo sa downloads. Download nyo yung para sa OS nyo, Windows sa akin. Then, yung latest version, download nyo. Click nyo lang to. Then, maka-download nyo ng file ay, ito na yon. Click nyo lang yung executable na to. Then, next. Then, check nyo to para may shortcut kayo sa desktop. Next nyo na lang, then install. Iba na yung nakalagay sa akin dahil installed ko na yung. After nyo mag-install, balik tayo dito sa instruction. Sabi dito, sa GitHub nyo, punta kayo sa repository na i-clone nyo. Pwede tayong kumuha ng HTTPS, SSH key, or GitHub CLI para sa pag-clone. Copy natin yung code dito. Ayan, HTTPS ang i-copy natin. Copy. Then, kung na-download nyo na yung Git Bash, ito, open nyo na lang. So, sabi dito sa instruction ay change the current working directory to the location where you want to clone directory. Punta lang tayo sa folder kung saan natin ko-clone or kakopy yung repository natin sa GitHub. Itong directory na gagamitin ko ay dito sa desktop, gumawa akong GitHub files, then ito na yun. So, sa command line, type cd for change directory, then desktop, and GitHub. Para madali kayong makapag-navigate sa directory, para makuha yung hinahanap yung folder, pag nagta-type kayo, pindutin nyo lang yung tab para mag-autofill na siya. Yan, ngayon, nandito na tayo sa folder na to. Sabi sa instruction, type git clone, then paste nyo yung URL, yung kinapi natin dito. Git clone. Hindi gagana dito ang control V, kaya ang pindutin nyo ay shift insert. Yan. Cloning into ITE106. Yan, meron tayo ngayong folder and lahat ng files. Ngayon, pwede nyo nang gawin yung kailangan nyo gawin dito sa folder nyo. Organize ko lang tong files ko. So, yan. Ngayon, ganito ang pagkaka-organize ko. Meron tayong 4 na folder. Then, wag nyo na itong gagalawin. Wag nyo nang i-rename tong folder. Tapos na tayo sa pag-clone and pag-edit ng folder. Kaya punta na tayo dito sa adding file to our repository using the command line. Kailangan dito daw sa procedure na to ay meron na kayong existing repository. At na-clone nyo na yung repository na yon sa local computer. So, dapat itong ITE106 na folder or repository, meron din kayong ganun na folder dito. Open nyo ulit yung Git Bash or kung hindi nyo naman close, sunod na tayong instruction. Change the current working directory to your local repository. So, hindi na tong folder na ito, pero yung sa repository na mismo. cd, change directory to ITE106. So, yun, naglipat na tayo ng directory na ITE106 dito sa command line. So, daw ay git add that. Kailangan natin stage yung file natin for commit. So, type lang natin git add that. Then, pagkatapos ay git commit, then ito. Git commit, then yan. Then, yung commit message nyo, kahit anong lagay nyo dito. Yan. Kaya bahala kung anong gusto nyong ilagay dyan. Then, sunod ay push the changes in your local repository. Git push origin, then sabi dito, your branch. Ang tinutukoy dito ay ito. Kung main or kung may gusto pa kayong piliin na ibang branch. Origin main. Yan. Yan, tapos na ang pag-push niya sa GitHub. Gawin natin ay refresh na lang to. And dyan, na-update na yung nilalaman ng repository natin.